Si Grigory Yefimowitz Rasputin ay isinilang noong January 21, 1869 sa Siberia, Russia. Nagmula siya sa mahirap na pamilya at namumuhay ng simple hanggang sa mag-edad ng 28. Sinabi niya na kinakausap siya ng Diyos at nag-umpisang maglibot para ituro di umano ang salita ng Panginoon. Pagkatapos noon ay marami ang mga sabi-sabi at nagtuturo tungkol sa kanyang mga kalokohan, kagaya ng pagiging lasinggero, babaero at pagkakaroon ng mga kakaibang ritual. Sinasabi din ng iba na isa siyang leader ng mga kulto. Pero sa kabila ng lahat ng mga aligasyon at panunumbat, noong 1906, siya ay naging sikat at kilalang mataas na uri ng personalidad sa St. Petersburg at naging kaibigan pa ni Tsar Nicholas II at ng kanyang buong pamilya. Doon ay kinilala siya sa tawag na Rasputin at ang asawa ni Tsar na si Queen Alexandra ay tinitingala siya bilang isang propeta at mapaghimalang manggagamot. Paglipas ng 10 taon, si Rasputin ay unti-unting naiimpluwensyahan ang royal family at ang kanilang mga desisyon sa politika. Kaya naman maraming mga tao ang nagalit sa kanya, kabilang na ang mga ordinaryo at ibang mga politiko. Maraming ginawa ang mga tao laban sa kanya. Isa na doon ang ilang beses na pagtatangka sa kanyang buhay. Katulad lamang noong July 12, 1914, kung saan ang 33 taong gulang na relihiyosang babaeng magsasaka na si Chunia Guseva ay sinaksak si Rasputin sa tiyan habang bubibisita ito sa kanilang nayon sa Pokrovskoy. Lubhang malalim ang sugat na kanyang tinamasa at muntikan ng mamatay. Ayon kay Guseva ay isang peking propeta at isang antichrist si Rasputin, kaya niya ito ginawa. Kalaunan ay sinabi ng mga tagalitis na baliw siya, kaya dinala siya sa isang mental asylum dahil sa kanyang ginawa kay Rasputin. Hindi maganda ang takbo ng World War I sa Russia dahil sa mahinang pamumuno at iba't ibang lohistikong problema. Noong December 1916, ang sandatahan ng Russia ay malapit ng magapi. Sa panahon na iyon, si Rasputin at ang royal family ay umani ng mga pambabatikos. Marami ang natakot na masyadong malaki ang naging impluensya ni Rasputin sa royal family sa kadahilanang humihina ang takbo ng kanilang digmaan. Kaya naman, isang grupo ng mga mayayaman at mga politiko ang muling nagkasundo para ipapatay ito. Ito ay pinamunuan ni Prince Felix Yusupov at ng kanyang kaibigan na si Grand Duke Dmitry Pavlovich. Sa gabi ng December 29, 1916, ang dalawa ay inimbitahan si Rasputin sa maliit na salo-salo sa Moyko Royal Palace. Pagkatapos noon, ang kanyang kamatayan ay magbibigay ng maraming debate, haka-haka at misteryong hindi maipaliwanag. Dagdagan pa ito na siya ay kilala bilang isang misteryosong tao at sinasabing may kakaibang kapangyarihan. Dahil ang kanyang kamatayan, ayon sa mga nakasaksi, ay hindi kapanipaniwala. Ayon sa kanila, si Prince Felix Yusupov at Grand Duke Dmitry Pavlovich ang nag-antay kay Rasputin sa labas ng palasyo at ang ibang mga kasamahan nila ay sa taas na nag-antay kasama ang kilalang oposisyon na si Vladimir Perez-Gevets. Nang makapasok sa palasyo, binigyan ni Prince Yusupov si Rasputin ng tsaa at isang cake na may cyanide. Kinain at ininom naman daw ito agad ni Rasputin, subalit parang wala lang itong epekto sa kanya. Nagtataka sila dahil ang dami ng cyanide na nilagay ay kayang patumbahin ang 3 o 4 na katao. Kaya naman binigyan ulit nila siya ng Madeira wine na meron ulit cyanide pero wala pa rin itong epekto sa kanya. Kahit pa nakaubos na siya ng 3 baso ay wala itong epekto sa kanya maliban sa pagiging medyo lasing. Sa inis ay kinuha ni Prince Yusupov ang kanyang revolver at binaril si Rasputin sa dibdib. Bumagsak siya sa sahig at inakala nila itong patay na. Kaya naman umalis si Prince Yusupov sa palasyo kasama ang iba pa kung saan sinuot pa ng isa nilang kasama ang sombrero ni Rasputin at ang kanyang jacket para kapag may makakitang mga tao ay isipin nila na umalis na ng palasyo si Rasputin at nakauwi na sa kanila. Pagkaraan ng ilang minuto ay bumalik si Prince Yusupov sa palasyo, subalit sa kanyang pagkabigla
ang dapat patay na si Rasputin ay bumangon sa sahig at inatake sila. Pagkatapos ay tumakbo si Rasputin palabas ng palasyo kung saan ay naabutan siya sa labas at binaril ng 2 pang beses. Di makontento ay pinaghahampas pa at binugbog ni Prince Yusupov si Rasputin gamit ang isang dumbbell. Nang nagmamadaling araw na noong December 13, 1916 ay binuhat nila si Rasputin sa malapit na tulay at hinagis sa nagyeyelong Malaya Nevko River. Nakita pa nilang buhay si Rasputin at galit na nakatingin at minumura sila habang inaanod ng malamig at nagyeyelong tubig, kung saan ay habang inaanod ay pilit itong kumakapit sa mga namumuong malalaking tipak ng yelo para makaahon. Pagkaraan ng 2 araw, noong January 1, 1917, ay natagpuan ang bangkay ni Rasputin sa ilalim ng yelo. May 605 talampakan ang layo mula sa tulay na kinahagisan sa kanya. Ang ibang detalye tungkol sa kanyang pagkamatay ay maaaring hindi ka panipaniwala at sinobrahan ng pagkwento ng mga nakasaksi, pero ang katotohanan tungkol sa kanyang opisyal na autopsy report ay hindi nagsisinungaling. Ayon sa autopsy, siya ay binaril ng 3 beses at ang isang tama ay sa kanyang noo at binaril ito ng malapitan. Wala din silang makitang traces ng lason sa kanyang dugo. Maaari din daw na buhay pa ito nang tinapon sa ilog. Pero ang kanilang pinagtataka ay napaka-imposible nitong mangyari, lalo pa at meron nga itong tama ng bala sa kanyang noo na dapat ay masasabing sanhi ng kanyang pagkamatay. Meron din itong mga galos at malalim na mga sugat sa kanyang buong katawan. Ang pagiging utak ni na Prince Felix Yusupov at Grand Duke Dmitry Pavlovich sa pagpatay kay Rasputin ay mabilis na nadiskubre. Galit na galit si Queen Alexandra sa dalawa nang malaman niya ito. Kaya naman inutusan niya na patayin ang dalawa sa pamamagitan ng firing squad na walang kahit anong paglilitis. Subalit nagbago ang kanyang isip at pinatapon at pinalaya sa kanyang bansa si Prince Yusupov. At si Grand Duke Dmitry Pavlovich ay pinadala naman sa Russian Army para maging sundalo sa garrison ng Persya. Si Rasputin naman ay inilibing noong January 2, 1917, isang araw pagkaraan na matagpuan ang kanyang bangkay. Minisahan siya sa maliit na lokal na simbahan at dinaluhan ng royal family at ilang malalapit na kaibigan. Ilang buwan lang pagkatapos noon ay nagkaroon ng Russian Revolution, kaya si Tsar Nicholas II ay napilitang talikuran ang kanyang posisyon na naging dahilan ng pagtatapos ng Russian Empire.